Bali, nandito tayo ngayon sa Garden of Malasag Ecotourism ng Cagayan de Oro. Nandito tayo ngayon para i-feature kung anong meron dito sa loob. Ang mga higaunon, mga tribe dito ng Bukidnon, Cagayan de Oro. Nagsama-sama sila rito. Sila yung mga ginawang empleyado. Ngayon, kung anong meron sa loob, titingnan natin kasi di pa natin reality ito eh. Di pa natin alam kung anong meron sa loob. Susubukan pa lang natin. Tara! Isa na naman tayo ng trabaho. Kung mamamasyal ka lang dito, masaya. Pero sa amin kasi, pagkagising sa umaga, good morning, pagkagising sa umaga, trabaho na. So, hindi mo masyadong ma-enjoy yung dahil sa trabaho ka. Pero ma-enjoy mo ito pagkatapos sa trabaho. So ngayon, gagawin namin, trabaho muna. Trabaho muna tayo. Talagang mag-exercise, hindi nyo kailangan mag-jogging-jogging, akitin mo lang yung napakahaba ng mga hagdanan dito. Kagaya ngayon, umakit na ako ng hagdanan, hiningal na ako. Sige, tuloy natin ang pag-akit pa, mataas pa to eh. Tawag na Higaunon Restaurant Cafe. Nagsisip dito, mga katutubo rin, mga higaunon din. Kaya kasi ninyo, yung mga model nila, ito talaga yung usually na uniforme nila. Sa lalaki naman, mga ganito sa kabila. Kung mga ganito nyo, relax ka talaga dahil habang kumakain ka, makikita mo yung talawakan ng Cagayan de Oro. Dagat. Ang mundo. Tapos mo kumain, kung ka rito, pa-relax, kita mo pa rin yung view sa baba. So, doon naman tayo sa mga souvenir shop. Bali pupunta tayo ngayon sa souvenir shop. Dito nila ginagawa. Dito rin sila gumagawa ng mga manig, ng mga pwede natin i-iwi sa Maynila. Mura lang dito kasi factory price. Gawa nga agad sa loob ng pabrika. Kung baga ito na yung pabrika. Tingnan natin. Dito tayo sa mga sa souvenir shop. Dito ginagawa ng mga katutubo yung mga pang-souvenir na binibenta nila. Dito rin sila kumukuha ng pinagkakakitaan nila eh. Instrumentong musikal na gawa sa kawayan, mga kwintas, mga lalagyan ng cellphone, yung bag na gawa sa abaka. Sa isang bahay ng mga katutubo rito, ang bahay ng higaunon. Tingnan natin kung anong style ng bahay meron sila. Nandito tayo ngayon sa bahay ng higaunon. Nakatira dito ay dato. Kung makikita nyo, maluwag lang siya. Puro open air. Pero kung papansin mo sa taas, ang kwaso nila tatlo. Ayon sa kanila, pero yung kwaso ng tatlong to, ito yung bahay ng first wife. Kwaso ng first wife. Okay. Tapos ito naman yung kwaso ng second wife. At saka yung kwaso ng third wife. Ako, dun pagsabi ko lang ng I love you sa misis ko, nakakapagod na eh. Pero paano kaya kung tatlo ang asawa mo sa isang bahay? Paano kaya hindi ka kaya mapapagod mo? Tingnan natin ngayon yung sistema naman nila ng kusina nila, kung paano sila pagluto. Ito yung pang-ano nila, pang-gilingan ng bigas. Dito rin yung gilingan ng malagkit, mga herbal, meron dito sila. At ang the famous gold. Meron sila nito. Tingnan natin sa sila kung ano meron. Ito lang yung
Ang bubong nila, yung nipa, puro kawayan yung sahig. Tapos nandito na mismo yung sahingan nila. Pero maingat sila dyan. Yung refrigerator nila, yung ref, dito nila ini-stock yung mga gamit nila. High-tech, pero hindi nga lang malamig. Tapos mapapansin mo rin dito, kung sakasakaling merong Kalaban. bigla ang away, Kalaban. madali nilang kukunin yung shield nila. Meron silang sibat. Ito. Anong pagkakaiba kalaban sa Maynila? Kalaban kasi sa Maynila, traiduran si Baril. May Armalite. Saka mga kotong cup. Marami dong kalaban. Mga nangungotong. Dito karamihan nagiging kalaban nila. Yung mga umaagaw ng tribo, yung mga nagnanako ng pananim nila, yung mga umaagaw sa asawa nila. Kaya pag may nangyayaring ganung pagkakataon, kinukuha ka nila yung mga shield nila, itong armor nila, itong kung anong gawasaan nito, meron batala, makakapatay na rin kung tutusin. Sabi natin, baka may sapi ito. Dito naman yung mga garden. Ang purpose naman ito, itong mga garden ito, dito na rin sila kumukuha ng mga bulaklak. Dito sila na mismo ang gumagawa. Kumbaga, sariwa pa nga kaya sariwa. Tapos magandang bulaklak na. Yung bulaklak na yun, katubo ba yung bulaklak na yun? Bigyan mo ako. Pero, parang mas maganda yata yung bulaklak na yun dahil katutubo yung bulaklak na yan eh. Nakita mo ba yung dalawang bulaklak na yun? Mabango rin siguro yun. Depende. Nagwala na naman, nakakita na naman ang kapatid. Nag-shoot! Oo. Inikot na namin. 8! Oo, yung mga lahat dito. Pagod. Grabe. Kung pasya lang ang gagawin mo dito, sarap. Pero kagaya namin sa media, mahirap kasi sabagay, libre kami kaya lang, hindi ka punta rito para mamasya. Talagang magkatrabaho ka. Ang kapalit nun, hindi ka magbabayad ng kahit ano rito. Kaya pagkagaling sa trabaho, binata. Ano yung pinaka-the best na kuha mo dito? Dito kasi dito, may mga natikman ako rito pagkain na hindi ko pa nakita sa Maynila. Agaya ng buko soup. Ang alam ko sa buko juice. Yung sa mga katutubo, anong napansin mo? Ayan, yung mga katutubo kasi, yung mga katutubo rito, maganda dahil sa tribe nila, magkakalaban silang tribo eh. Pero dito sa Malasan, pinagsama-sama sila. Pinagsama-sama sila na rin yung ginawang mga empleyado, trabahador, kasi kabisado nila yung pag-aalaga ng mga halaman, ng mga puno. Tsaka isa pa, mababait sila, masisipan. Wala silang reklamo. Ang pagkakaiba lang naman kasi, doon kagaya sa Maynila, hindi mo maranasan doon yung mga ganitong parang pag suminghot ka ng hangin sa Maynila. At timano, ipigilin mo yung paghingot-singhot dahil baka magkasakit ka sa baga. Pero dito, napakasarap singhutin ng hangin. Malamig, tingnan mo, kahoy. Para siyang hindi siya, puro kahoy ang tingting mo. Presko. May TV. Pero dito kasi, usually hindi ako gumagamit ng TV kasi kung talagang gusto mo magpahinga at mag-relax, hindi ka gagamit ng TV kasi yung TV isa sa nakaka-stress yan eh. Dahil mga balita, patayan, o kung meron naman mga mga drama, iyakan, so nakaka-stress. Dito, ang kailangan mo lang makita rito yung view, gusto mo lang marinig dito, hindi ingay, kundi mga kuliglig. Bibihira ka lang dito makarinig na may nag-uusap kasi puro magkakalayo yung bahay. Talagang marirelax ka. Gusto ko talaga ng peace of mind. Katong yun. Malasan.
Forest. Eco ko. Cagayan de Oro. Para sa mga anak ko, para makita nyo na habang pogi pa ako. Kita ng mga anak ko. So, ako ito. Dragoy. Naglilingkod. Duga na. Naglilingkod sa inyo. Sino? Masulok lang mundo. Gusto ko lang batiin yung mga pamilya ko, mga mahal kong asawa, si Tess, yung baby ko, si Ella, si Dara, si Ivan. Musta kayo sa Pilipinas? Libut kaboy, pakoyoy, takabalik hirado, pagpakurong sa pagduway, ng kakawat palosokan.